Nag-umpisa nga itong chapter 1028 sa scene kung saan makikita natin yung CP0 at yung isang Marys sa loob ng guest room kung saan nananatili itong mga CP0. Dito ay ipinaliwanag nga sa atin ng isang Marys yung patungkol sa dragon na katulad ni Kaido. Sinasabi nga ng Marys na to na hindi daw siya maaaring magkamali, na yung nakita niyang lumalaban kay Kaido ay yung dragon na ginawa mismo ni Dr. Vegapunk na Devil Fruit, at itong dragon nga daw na to na kumakalaban kay Kaido nasa panig daw nila Luffy. Sinabi nga lang ng CP0 na mas maganda nga daw yon dahil yung naglalaban mga pirata kontra sa pirata. Kumbaga ang nais palabasin nitong CP0 bakit pa tayo makikihalubilo sa laban ng mga pirata kung parehas naman natin silang mga kalaban. Bali parang ang pinupunto ng CP0 na to mabuti nang mag-play safe sila. At least kung sino man ang manalo sa laban nila Luffy at Kaido yun na lang yung poproblemahin nila. Sa sumunod na panel naman dito may kausap nga itong miyembro ng CP0 sa Denden Mushi Snail niya. Sinabi nga ng kausap na itong CP0 na to kung ano yung tunay na rason kung bakit sila pupunta dito sa Wano. At ito nga yung tuluyan ng makontrol ng world government itong Wano country. At dito binigyan na naman nga tayo ng summary ng CP0 sa kung ano na yung bilang ng magkabilang panig sa nangyayaring gera sa Onigashima. Sinabi nga ng CP0 na sa pag-uumpisa nitong gera sa Onigashima merong 30,000 na tauhan itong Beast Pirates at si Orochi. Ang mga samurai naman at sila Luffy meron lamang 5,400 na tauhan. At dahil nga sa maraming nangyaring casualties at paglilipat ng alyansa sa magkabilang panig dahil na rin kay Otama meron na nga ngayong 12,000 katao itong Beast Pirates. Samantalang yung mga samurai naman at sila Luffy umakyat yung puwersa ng 8,000. At kahit nga mukhang dehado na itong puwersa ni Kaido sinabi nga ng isa sa mga CP0 na hindi pa rin daw niya maiisip na matatalo itong si Kaido. Kumbaga malaki yung tiwala niya kay Kaido. Since sa dami nang ang pinagdaanan ni Kaido lahat yun nalampasan niya at buhay pa rin siya hanggang ngayon. Anyway, sa sumunod na panel naman may pamilyar ngang muka ang muli nating nakita. At ito nga sila Stacy, Kaku at Rabluchi. Bali si Rabluchi pala itong kausap ng CP0 na nasa Wano. At dito sinabi nga ni Rabluchi na bukod sa pagkokontrol sa Wano ang isa pa nilang layunin kung bakit sila pumunta ng Wano para nga daw makuha itong si Nico Robin. So malamang marami sa inyo nagbalik yung alaala nung time ng Water 7 saga. Since nung time nga na to ganito rin yung naging goal na itong CP9, ang makuha si Nico Robin. Since siya na nga lang sa ngayon ang natitirang buhay pa na alam natin na nakakabasa ng mga ancient poneglyphs. Sa sumunod na panel naman sinasabi nga na 5 minutes na lang daw babagsak na itong isla ng Onigashima papunta sa Flower Capital. Pero nagkaroon nga ng konting problema itong sila Momonosuke at Yamato. Kung matatandaan nyo sa last chapter nga inako na nila Yamato at Momonosuke na sila ang gagawa ng paraan para hindi bumagsak itong isla ng Onigashima sa Flower Capital. At ngayon nga nakikita nating nahihirapan itong si Momonosuke since yung Dragon Cloud nga daw niya hindi niya mailabas. Bali pinipilit naman ni Momonosuke pero hindi talaga niya kayang makapag-produce ng mas malaki at mas maraming Dragon Clouds. Kaya naman dahil dito naisipan nga ni Yamato na bumalik sa itaas ng Onigashima. Bakit? Dahil para nga daw alisin yung mga bomba, pulbura at pwede pang mag-cause ng pagsabog kung sakali mang hindi talaga nila mapipigilan yung pagbagsak ng Onigashima sa Flower Capital. At dito nakita na nga nating nag-transform itong si Yamato into beast form at umakyat na nga ulit siya sa isla ng Onigashima. Sa kabilang banda naman ibinalik na nga tayo ni Oda sa scene kung nasaan naglalaban itong sila Sanji at Queen. Dito nga nakita nating inuulan ng atake ni Queen itong si Sanji at pinipilit nga nitong si Queen na ilabas na daw ni Sanji yung raid suit niya dahil nakita na nga daw niya to kanina nung time na inatake ni Sanji si King. Bali nung time nga na ipakita itong si Sanji sa isang panel sinasabi niya na may kakaibang nangyayari nga daw sa katawan niya. At dahil nga sa pagpupumilit ni Queen na suotin na ni Sanji yung raid suit niya dito bigla nga niyang inatake si Sanji ng Black Coffee kung saan makikita nga nating naglabas itong si Queen ng isang malakas na beam mula sa
kamay niyang gawa sa robot. Pero mabilis naman tong na-counter attack ni Sanji, syempre gamit yung paborito niyang atake na Diabol Jambe. Bali dahil nga sa alam naman nating lahat na napaka-durable na itong si Queen, sinabi nga lang niya na hindi na daw masama yung atake ni Sanji sa kanya. Kumbaga pwede na daw yon. Ang yabang no? Anyway, dahil medyo nagagalit na nga itong si Queen, bigla nga siyang nag-transform into beast form. At bigla nga siyang umatake ng Bracho Snake, kung saan nakita nga nating nahiwalay yung buong leeg ni Queen kasama ng ulo niya sa katawan niya. At dito nagmukha nga siyang ahas at pinuluputan itong si Sanji. Teka, akala nyo ba wala ng kwenta yung katawan ni Queen pagtapos tong mahiwalay sa leeg at ulo niya? Nagkakamali kayo dyan. Dahil parang naging tangke nga itong katawan ni Queen at umatake ng napakalakas na beam kay Sanji. Though isang solid na atake nga ang nasalo ni Sanji, makikita pa rin natin siyang nakatayo na parang yung sa movie ng Terminator. At sinabi nga niya na kahit masakit nga daw yung atake ni Queen, nakaagalaw pa nga rin daw siya ng maayos. At ito na nga yung point kung saan nagtataka itong si Sanji, since dapat nga daw patay na siya dahil sa lakas ng atake ni Queen sa kanya. At dito na-realize nga ni Sanji na yung katawan niya parang dahan-dahan na nga daw na nagiging katulad sa mga kapatid niya. At sa huling panel nga ng chapter na to nakita nating inatake ni Queen si Sanji gamit yung espada niya. Pero kahit wala ngang armament haki, nasira yung espada ni Queen dahil sa tigas ng katawan netong si Sanji. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1028. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre yung scene kung saan nakita nating nag-uusap itong isa sa miyembro ng CP0 at si Rob Lucci. Nalaman nga natin ng malinaw sa chapter na to na hindi lang si Rob Lucci, Kaku at Stacy ang papasok dito sa Wano. Bagkos marami nga silang kasama since may nakita nga tayong mga 4 na barko. At obviously alam naman netong sila Rob Lucci kung gaano katindi yung mga naglalaban dito sa Onigashima. Meaning pwede nating i-assume na may kasama itong sila Rob Lucci na mga malalakas na nilalang. Anong ibig kong sabihin dito? Bali tingin ko nga dala netong sila Rob Lucci yung sinasabi ng world government na puwersa nila napapalit sa mga warlords. Or simply yung ginawa ni Dr. Vegapunk na related sa SSG. Dahil kung iisipin nyo pupunta ba itong si Rob Lucci sa matinding gera na ang mga kasama niya lang yung mga pipitsuging marines? Diba hindi? Kaya very possible sa tingin ko na may kasama itong sila Rob Lucci na related sa ginawa ni Dr. Vegapunk. At syempre kung ikaw si Rob Lucci na may kasamang mga malalakas na tauhan, matapang ka talagang susugod sa Wano, diba? Pero may naalala lang ako bigla na mga karakter dito sa Wano na hanggang sa ngayon hindi pa rin pinapakita. At yung tinutukoy ko nga yung Big Mom Pirates or yung mga anak ni Big Mom. Kung matatandaan nyo nahulog nga sila sa labas ng Wano Country. At may posibilidad rin na magkita itong sila Rob Lucci at itong mga anak ni Big Mom. Bali maliit na tsansa lang naman to at naalala ko lang sila since matagal na nga natin silang hindi nakikita at hindi pa rin nagbibigay ng hint si Oda kung ano bang purpose ng mga to. Anyway, sa part naman nila Momonosuke at Yamato nagkaroon na nga ng sense yung sinasabi ko sa inyo sa mga last chapter reviews natin. Kung matatandaan nyo sinabi ko nga na gaya ni Oden na binuhat yung mga scabbards sa kumukulong mantika para lang mailigtas ang hinaharap. Sa ngayon nga ganito rin yung magiging sitwasyon ni Momonosuke. Pero imbis nga ng mga scabbards yung buong Onigashima naman yung bubuhatin ni Momonosuke para mailigtas lang yung mga tao sa Flower Capital. At yung pag-iwan nga ni Yamato kay Momonosuke sa chapter na to ang mas tumitibay na rason na magagawa ngang pigilan ng mag-isa ni Momonosuke itong pagbagsak ng isla ng Onigashima sa Flower Capital. Sa part naman ng naging pinaka-highlight sa chapter na to, which is yung naging laban nila Sanji at Queen, medyo natawa nga ako ng konti sa abilidad na ipinakita ni Queen para sa atin na pagkakalas ng leeg at ulo niya mula sa katawan niya. Honestly, biglang pumasok sa isip ko nung ginawa to ni Queen syempre yung mga pagong, since nagmukha ngang pagong itong si Queen na kumalas sa bahay niya. Pero may factor nga rin na hindi na ako nagulat na nagagawa to ni Queen, since sa mga nakaraang chapters nga nakita rin natin si Sasaki na nagiging helicopter naman. So this shows na talagang napaka-creative mag-isip ni Oda para sa mga karakter niya. Sa part naman ni Sanji na dahan-dahan na ngang nagiging cyborg, since ito nga yung mga pinapakitang senyales ng katawan niya. Gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin, para sa akin nga magandang upgrade to sa part ni Sanji. Dahil sa mga pinapakita nga ng ibang kasama
kasamahan niya sa Straw Hat Pirates na mga improvements nila in terms of strength, mabuti nang magkaroon din itong si Sanji ng upgrade. At although hindi nga related sa haki yung makukuhang upgrade nitong si Sanji, masaya na rin ako dito since sobrang unique nga ng way na to ni Oda para palakasin pa itong si Sanji. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa chapter 1028. So kung sakaling nagustuhan nyo itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!